Shout out ako sa OWA. Ano naman tong pinagkakalat nyong fake news, ha? Yung ang sabi nyo, yung mga OFW na may mga anak na pinag-iwan doon sa Pinas, yung pinag-iwanan ng mga anak ay consider as a solo parent. Yun talaga yung sinabi nyo sa interview nyo. Tapos, ang sabi nyo pa, pumunta lang sa LGU, sa social worker, para magsabi doon na inag-iwan mo yung anak ng isang OFW nasa sayo, pa-considered ka as solo parent. Tapos, nung pumunta doon, yung pinag-iwanan ko ng anak ko, kasi nagtanong, curious kung totoo ba, di ba? Eh kasi kung totoo, di sayang din naman, kaysa naman nakawin lang ng mga buhaya dyan, di ba? Kaya pumunta doon yung pinag-iwanan ko ng anak ko, nagtanong, alam niyo kung anong sagot, ha? Ang sabi lang naman, hindi considered a solo parent yung pinag-iniwan ng anak na OFW kasi nga bawal nga daw doon yung OFW yung magulang. Ano ba naman? Kaya nga pumunta doon kasi nga sabi considered a solo parent yung pinag-iwanan namin ng mga anak namin bilang isang OFW nandito kami sa ibang bansa. Klaro yung video. Tapos yung pagdating doon, ang sabi, bawal makaklaim as solo parent yung OFW, yung nanay, yung tatay, etc. Eh para kanino ba talaga yan? Ang hirap nyo, ha? Kami mga OFW, hindi naman sa nagmamataas kami. Mas malaki yung ambag namin kada buwan sa gobyerno sa Pilipinas. Yung mga remittance namin buwan-buwan, mas malaki yung nakukuha nila.